What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na red light lang po ang taas. Full grounded po ito at walang power dahil po nabasa at grabe kalawang na po ang ilalim. Ito po yung problema niya mga idol. Red light lang po ang pinakataas. Ayan, patayin po natin yung ilaw. So yan po yung problema niya. Pula lang po sa taas at hindi po siya nagpa-power kahit palitan po ito ng battery dahil full grounded po ang unit. So gawin po natin ito mga idol step by step. Ititrace po natin isa-isa kung saan po siya nag-short. Grabe mga idol, lumang paraan po ang paggawa natin ito, hindi po makabagong panahon. So ito po yung ginagawa ko dati mga idol, mag-trace po ng grounded nung hindi pa uso ang short killer. At ayan mga idol, nakita ko kagad dito nung pagtingin ko pa lang sa mga screw sa ilalim ay talagang marami na pong kalawang at medyo lumubo na rin ang battery dahil na-stuck po ito at nabasa. At kung napapansin nyo mga idol, red lang talaga ang makikita sa taas. Chinarge ko na po ito sa loob ng 30 minutes pero hindi ko talaga nakita or mag-display man lang or kahit mag-vibrate. Kaya alisin muna natin ang screw. Tatlong screw po yan at kung napapansin nyo mga idol, dito pa lang makita muna ang mga kalawang at may posibilidad talaga na grounded ito. Pati battery mga idol kinalawang na, pati LCD at pinaka-charging flex connected po yan sa speaker at mouthpiece sa baba. Kaya ayan, tinistiran ko na siya kagad. Dapat mga idol kapag nag-test ka na ganito, isa lang ang pumalo. Ayan, una pumalo at binaliktad natin, pumalo pa rin. So ibig sabihin grounded po ang motherboard. Patay po ito mga idol. Kahit testingan mo ito ng LCD, testingan mo ng battery, hindi mo ito mapagana. Although may makita kang red light at maisip mo talaga na LCD ito or battery lubat, pero kapag nalaman mo o natestiran mo ang motherboard mga idol, malalaman mo talaga na patay dahil ayan, full grounded nga siya. At siniko po yung mga bakal mga idol, ayan, wala naman pong mga kalawang. At ayan, unang gagawin natin, linisan muna natin lahat. Tanggalin natin yung camera mga idol, tanggalin natin yung kalawang. Tingnan natin kung makuha ba sa linis kapag kinakalawang na. Kaya mga idol, kung nagpapagawa kayo ng mga nababasa at patay na talaga ang unit, kahit linisan mo ng linisan yan lahat, matanggal man ang mga kalawang, grounded pa rin at patay pa rin yan dahil may mga pyesa na po yan na pumuputok at nasira noong pagkakabasa at nung chinarge mo pa siya ay doon na po yan magsiputukan. Lalo na mga idol kapag nababasa ang cellphone mo at mataas pa ang laman ng battery. Ayan, tinister ko siya after natin nalinis. Kung napapansin nyo mga idol, pumapalo pa rin kabilaan. Dapat isa na lang ang palo kung mawala man ang grounded. At dahil patay pa rin ito mga idol, ayan, hinanap ko po yung mga kalawang dito banda. So nakita ko po mga idol, may mga kalawang talaga sa ilalim. Kaya ayan, binabrasan ko muna siya. So hindi muna natin alisin yan dahil malaking bakal po yan. So dito po ako nag-angat una mga idol. Dito yan sa banda sa may signal. Kasi madalas mga idol sa mga Android phone, lalo na kung nababasa, ang natatamaan po madalas ay dito banda sa may signal portion. Kaya ayan, tanggalin natin mga idol. Gumamit po tayo ng flux at 350 heat temperature para hindi madamay ang motherboard. So madalas dito mga idol, marami na po tayo nagagawang ganito. Dito po talaga madalas tinatamaan. Kaya ayan, yun po yung una natin i-troubleshoot. Step by step po natin gagawin. So wag po tayo magbubunot-bunot muna ng mga pyesa mga idol. Dito muna tayo mag-troubleshoot banda at hanapin natin kung saan ba yung mga kalawang banda. So ayan, madalas kasi pumuputok po ang mga pyesa or kinakalawang. So yun po yung pinagmulan ng short. At napansin nyo mga idol, malinis po dito banda. Wala po tayong nakitang merong kalawang or pumutok na pyesa. Kaya yan, inangat ko po ito banda dito. At dahil may nakita akong kalawang kanina, tinanggal ko kaagad ito mga idol. So hindi ko nga po ito nireheat or ininitan dahil delikado po kapag nainitan ito banda. Ang ilalim nito ay CPU. Kapag nagkamali tayo, pwedeng pumutok po yan at matamaan. Kaya ayan mga idol, kung napapansin nyo po, kitang-kita po kaagad ang mga kalawang or nangitim or nanilaw na rin siya mga idol dahil po yan na-stuck na tubig at kinain po ang mga pyesa. Ayan, parang nag-green-green na siya or nag-yellow-yellow na mga idol. Kaya yun po yung pinagmula ng shortage. Kaya madalas mga idol, umiinit po ito. Pero meron namang iba, hindi siya umiinit. Kaya ayan, ito troubleshoot din natin. So sinalba ko muna ang battery para malaman natin kung saan babanda ang umiinit. At kung meron namang hindi umiinit mga idol, kailangan natin bunutin isa-isa. Ayan, madalas kasi mga idol, kapag i-charge mo siya at nakasalpak ang battery, nag-iinit po yan. Ayan, kung napapansin nyo po, red light pa rin. At nung kinapa ko po siya, ay wala naman pong umiinit. Kaya dito mga idol, isa-isahin po natin, bunutin natin isa-isa. Kaya ayan, kitang-kita po yung red light, hindi man lang siya nagbabibrate. Kaya tingnan po natin mamaya mga idol kung good ba rin ba ang LCD nito or hindi na. Kung magta-touch pa ba or mag-display pa ba. So ayan, hanggang red light lang talaga siya. Wala po akong nakita or meron man lang
pa pang umiinit, mas madali sana matrace ang grounded. Dahil wala mga idol, nilinisan ko po siya at ayan, gumamit tayo ng lacquer retainer at kung napapansin nyo mga idol, nakikita talaga ang sunog na pyesa. Kaya ayan, ang ginawa natin mga idol, binoblower muna natin. Tinanggal natin yung kalawang para makita natin kung saan banda ang kinalawang. So dalawang pyesa po ang kinalawang mga idol. Kaya ayan, bago natin galawin ulit ang pyesa, kailangan natin testiran. Baka maghimala pa at mawala ang grounded, pwede na ito mabuhay. Kaya ayan mga idol, after natin nalinisan, pansinin nyo mga idol, kabilaan pa rin ang palo. Ayan, baliktarin natin. So kung napapansin nyo, kabilaan talaga, wala pong pagbabago. Kaya dito mga idol, ito yung sinasabi ko sa iyo, makalumang paraan. Bunot-bunot po ng pyesa. Kung saan po yung kinakalawang mga idol o madalas yung tinamaan talaga, yun po yung una natin bunutin. Kaya ito mga idol, yung medyo malaki na pyesa. So kailangan natin tanggalin at itester natin. Kapag nawala po ang grounded mga idol, yan po ang tama. So ayan, after natin natanggal, testira natin. At kung napapansin nyo mga idol, ganun pa rin. Sa kabila, ilipat natin. At kung napapansin nyo, pumapalo pa rin. So ibig sabihin, wala doon ang tama. Next step nating bunutin mga idol, yung katabi niya na nasunog talaga ito mga idol. Nangitim na rin, kagaya ng una natin binunot. Kaya yan, malaman talaga natin mga idol. So, bawat tanggal ng pyesa mga idol, testera natin kaagad. Para kung nawala man siya doon sa binunot natin, ibig sabihin yun po yung tama. Kaya yan, natanggal natin at testera natin mga idol. At pansinin nyo po mga idol, pumapalo sa una. At sa pangalawa, hindi na po siya pumalo. So, ibig sabihin, normal na po ito. Yun po yung grounded na pyesa, yung pangalawa natin binunot. Ayan, ito po yung sira mga idol. Kasi yan po yun talaga yung natamaan. At yung isa naman mga idol, sunog din po yan. Kaya ang gagawin natin, maghanap po tayo ng kaparehas niya. Sa galing lang po yan sa mga scrap na sirang motherboard. Kahit anong scrap mga idol, marami po yan kaparehas. Kaya ayan, bunutin natin. 350 heat temperature lahat ang ginamit natin mga idol. Magtanggal at magbunot. At ayan, mag-apply tayo ng flux. Importante po yan para hindi magsitalsikan ang mga katabing pyesa. At ibinalik ko po yung isang malaki na tinanggal natin mga idol. Isa lang po ang pinalitan natin. Dahil yung isa lang po ang na-detect na may grounded. Kaya yan mga idol, kung nanood kayo ng aking mga video, pakishare po ito para malaman po ng iba kung paano mag-trace ng mga grounded sa makalumang paraan. Kung wala po kayong gadget, pwede nyo po itong magawa. At ayan, nag-apply po ako ng lacquer thinner, nilinis po natin. So, tingnan natin mga idol na pinalitan natin kung shortage pa rin ba o hindi. At ayan mga idol, pumapalo. Sa pangalawa, hindi na rin po siya pumalo. So, normal na po ito mga idol na may pyesa na. At ayan, i-testing na po natin. So, wag po kayong kukurap. So, napaka-best troubleshoot lang po ang ginawa natin. At sana nakakuha din kayo ng idea mga idol at sana isupport nyo po ang video na to at paki-comment naman kung saan po umabot ang video ko na ito. At ayan mga idol, tingnan natin kung nabuhay na. So kanina red light lang, wala kang makikitang display kahit vibrate wala at ito po yung pinalitan natin. Grabe, isang piraso lang yan mga idol at talagang papatayin po niya ang unit kapag kinalawang na talaga or pumutok na. At ayan mga idol, bago tayo magpatuloy sa video, shout out muna tayo rito. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat. At ayan mga idol, isalpak na natin ang charger at kung napapansin nyo mga idol, lumabas agad ang charging logo or indicator. So, ibig sabihin, nabuhay na po natin. Meron po siyang 15%. At buti na lang, okay pa ang LCD. At kung napapansin nyo mga idol, kanina red light lang po ang nakikita natin dito sa taas. At ngayon mga idol, normal na po siya. At dahil sira din po ang power switch nito mga idol, ginaround ko na lang siya para mag-on. At tingnan natin kung magta-touch pa ba siya or hindi na. At gumagana pa ba lahat ng function niya sa loob. Kaya antayin po natin mga idol at sana support nyo po ang video natin mga idol. Paki-subscribe, paki-like mo ng video at paki-follow ng ating FB page, Julfon TV Official New Feeds. At ayan mga idol, meron lang pong itim sa taas at normal lang yan. Dahil dati pa daw, meron na yan at dahil original pa ang LCD, malambot pa siya. At kung napapansin nyo mga idol, yung apps ng camera ay normal pa rin. So wala pong problema, pati signal nito mga idol at nakuha na po pala ito. 5 days na ang nakalipas. Hindi ko muna ito binuo mga idol dahil sira pa ang power switch at kailangan ko pa siyang i-repair. So hanggang dito lang po ang ating video at ayan mga idol, normal naman po ang charging, wala na pong problema. So lalagyan ko pa po ito ng power switch, hindi ko na po pinakita at ito po yung pinalitan natin. Sana nakakuha po kayo ng idea sa paggawa.